Hi mga Kaiponera! It's me again, Michelle, your curly girly financial advisor. Last videos, marami na tayong na-discuss about the importance of financial literacy and financial planning. And syempre, na-discuss ko na rin sa inyo, ano yung pwedeng gawin para ma-budget mo ang iyong income. So, through the help of 6 jars, smart money management. So, this time, ang pag-uusapan naman natin is, bakit nga ba lagi tayo nagkukulang sa sahod natin? Kahit anong ipon, parang laging ubos. So, here are the 3 common reasons na syempre natanong ko na rin sa lahat ng mga taong, sa lahat ng mga clients ko, kung bakit nga ba madaling nauubos ang sahod at paano ito may iwasan. So, if you're bago sa videos pa lang na to or sa YouTube ko, paki-like, subscribe, and watch lahat ng videos na i-upload ko. So, unang reason, punta na tayo, wala kang clear budget. Paano? Kumikita ka naman, pero wala kang plano. So, kung saan napupunta yung bawat piso, ang resulta, gastos dito, gastos doon. In short, wala kang tracking, ulat ka na lang, ubos. So, ang tipid-tip ko, gumamit ka ng simple budgeting system, like yung 6 jars na binanggit ko before. Kahit manual tracker lang muna, okay lang din. Kahit ilista mo lang, o kaya ilagay mo sa envelope, yung 6 envelopes na kung para sa necessities, savings, investment, and so on and so forth. Balikan nyo na lang yung video ko. And then, number 2. Kasi, yun nga, every peso should have a purpose. So, the second reason is that lifestyle creep and upgrade agad. So, lahat to actually, nagdaan din ako dito. So, nung bago lang din ako work, nung nagkasahod, o, di ba? Gusto mo i-treat lahat. Treat yung parents mo, treat yung friends mo, best friend mo. And minsan, nagugulat ka, ay, naubos na yung sahod ko. So, in short, we should think about our expenses. Kapag tumaas ang sahod, syempre alam natin sasabay ang gastos, pero dapat naka-record na kung ano lang dapat yung gagastusin mo. For savings, investment, pang-fun, and gift-giving. So, at least hindi ka problema. Hindi mo tinataas ng sobra ang yung lifestyle, agad-agad. So, i-adjust mo yung tipid-tip ko, i-adjust mo yung lifestyle after mag-ipon or mag-save. Pay yourself first, always. Kasi para rin sa'yo yan. Pag wala ka ng income, yan yung bubunutin mo. Yung naitabi mo para sa sarili mo. Bago ka gumastos ng kung ano-ano. Number 3 reason. Ito na, walang emergency fund. So for sure, maraming Pilipino ang ganito. Hindi kasi nila alam na dapat may emergency fund. So, bigla ka nagkasakit, nasiraan ng appliances, dapat may safety net tayo. Kaya, ang nangyayari kapag wala tayong emergency fund, utang dito, utang doon. Good thing kung may mautangan, what if wala? So, in short, we should have at least 3 to 6 months of our monthly expenses na ginugol na itatabi natin. Kasi yun yung bubunutin natin in case of emergency. Nagkasakit tayo, wag naman. Nagkasakit ng family member, or kahit hindi nagkasakit, at least may bubunutin ka. So, hindi naman kailangan na lahat yun, yung 6 months agad na buo mo. So, unti-untiin mo. Mag-create ka ng emergency fund mo na, alam mo na yung 6 months mo na emergency fund, i-divide mo naman yun kung gaano mo katagal gustong buuin. If gusto mo buuin yun in 12 months, or 1 year, 6 months, i-divide mo yun kung kailan mo siya gustong mabuo. Yan yun yung magiging monthly na itatabi mo for your emergency fund. Okay? O, di ba? Napakarami ng possible reason. Pero ito yung pinaka-top 3. So, ikaw, alin dito yung pinaka-nakarelate ka? Or ano yung pinaka-reason talaga ba't biglang nauubos yung sahod mo? Comment down below or message me, then let's reflect together. And if you're ready to finally take control of your expenses and your monthly salary, stop living paycheck to paycheck. Just book a free financial planning with me. And don't worry, I will guide you step by step. No judgment, just clear guidance. And follow me for more real talk about money and planning. Paki-like and subscribe na rin ang aking YouTube channel. And this is Michelle Yavado, and reminding you again, sa tamang diskarte, may pera talaga. Thank you and bye!